Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 3, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pakikiisa sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pakikiisa sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Para sa most essential learning competencies, nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat, gaya ng pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan, at pangkalikasan. Suriin mabuti ang mga sumusunod na larawan. Ano-ano ang ipinapakita sa larawan? Ano ang maaari nating gawin upang makatulong sa pagpapatupad ng batas para sa kabutihan ng lahat? Mahusay! Sa paglahok at pakikiisa, ang lahat ay natututong maging responsable at disiplinado sa pagsasakatuparan ng mga batas na solusyon sa mga suliraning gaya ng polusyon, pang-aabuso, mga nakahawang sakit, agawan ng teritoryo, at pagkaubos ng mga likas na yaman. Dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng paglahok sa pangangampanya para sa pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan o pangkalikasan, at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, agad na pagkonsulta sa pinakamalapit na health center kung may sintomas tulad ng lagnat, ubo o sipon. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Pangalawa, pagsusunog ng basura. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, hindi lumalabas ng tahanan kapag sumapit na ang curfew hour. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Pang-apat, pagroronda ng mga tanod tuwing gabi para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Panglima, pagsuway ng mga kabataan sa mga ipinatutupad na mga programa ng pamahalaan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Bilang isang mamamayan, tungkulin natin ang pagsunod at pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Dapat na may sapat tayong kaalaman tungkol sa mga batas na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan, kalikasan, kaligtasan, at kapayapaan. Ang paglahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas ay para sa kabutihan ng lahat. Ang bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad na dapat sundin ng mga nasasakupan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng bawat isa. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawain ang sanaysay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong ukol dito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang pandaigdigang pagkakaisa.
Ang pandaigdigang pagkakaisa ay isang aksyon para sa pagkakaroon ng isang pandaigdigang pamilya upang mapaglabanan ang pagkakahati-hati ng lahi sa buong mundo. Pinagbubuklod ng pandaigdigang pagkakaisa ang mahihirap at mayayaman. Pinag-aalab nito ang pagiging malaya para sa mga naaapi. Ginigising nito ang mga nasa maalwang buhay upang kumilos laban sa mga nangaapi at ipagtanggol ang mga biktima ng karahasan at gyera. Tinatawag nito ang mga malalakas upang mag-alaga sa mga mahihina sa lahat ng uri ng buhay. Binubuksan nito ang tahanan at puso ng mga nasa kasaganaan upang tanggapin ang mga tumatakas sa terorismo at mga migrante. Ang pandaigdigang pagkakaisa ay hindi isang di mapaliwanag na pakiramdam o mababaw na awa sa mga kasawian ng ibang tao, kundi ito ay isang matatag at determinasyon upang ialay ang sarili sa pangkalahatang kabutihan, sa kabutihan ng lahat at bawat tao, sapagkat lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Ngayon ay dumako na tayo sa mga katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang pandaigdigang pagkakaisa? Tama! Ang pandaigdigang pagkakaisa ay isang aksyon para sa pagkakaroon ng isang pandaigdigang pamilya upang mapaglabanan ang pagkakahati-hati ng lahi sa buong mundo. Pangalawang katanungan, bakit mahalaga ang pandaigdigang pagkakaisa? Tama! Dahil pinagbubuklod ng pandaigdigang pagkakaisa ang mahihirap at mayayaman. Pinag-aalab nito ang pagiging malaya para sa mga naaapi. Pangatlong katanungan, paano nakatutulong ang pandaigdigang pagkakaisa upang mabawasan ang diskriminasyon sa pagitan ng mahihirap at mayaman? Tama! Nakatutulong ito dahil ginigising nito ang mga nasa maalwang buhay upang kumilos laban sa mga nangaapi at ipagtanggol ang mga biktima ng karahasan at gyera. Tinatawag nito ang mga malalakas upang mag-alaga sa mga mahihina sa lahat ng uri ng buhay. Binubuksan nito ang tahanan at puso ng mga nasa kasaganaan upang tanggapin ang mga tumatakas sa terorismo at mga migrante. Pang-apat na katanungan, bakit mahalaga ang pagsasakatuparan ng batas upang magkaroon ng pandaigdigang pagkakaisa? Tama! Mahalaga ang pagsasakatuparan ng batas upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang bawat mamamayang mayayaman at mahihirap. At panglimang katanungan, sa pamamagitan ng iyong simpleng paraan, paano mo maipangangampanya ang kahalagahan ng pagsasakatuparan ng mga batas? Sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin ng pagsunod at pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Lagyan ng check sapat lang kung ito ay nagpapahayag ng pakikilahok sa pagpapatupad ng batas at X naman kung hindi. Una, ipinatupad ang proyektong Tapat Ko, Linis Ko sa buong rehiyon ng Calabarzon. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, tuwing lumalabas ng bahay, sinisigurado ni Mang Efren na nakasuot siya ng face mask at face shield. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, ang magkaibigang Henry at Ivan ay hindi sumusunod sa curfew hour na ipinapatupad sa kanilang barangay. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-apat, binigyan ng libreng bakuna laban sa COVID-19 ang mga senior citizens. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At pang-5,
Araw-araw nagtatapon ng basura sa tabing ilog si Mang Oscar. Ito ba'y check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gumawa ng poster na nagpapahayag ng paglahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas na makahihikayat sa iba na sundin ito. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Mga bata, sa gawaing ito ay gagawa kayo ng sarili niyong poster na nagpapakita ng paglahok sa pangangampanya para sa pagpapatupad ng mga batas. Maaari kayong mag-drawing at maglagay ng inyong tema para sa gawaing ito. Para naman sa paglalapat, piliin ang angkop na salita mula sa loob ng ulap upang mabuo ang mahalagang kaisipang natutunan sa aralin. Ang mga salitang nasa ulap ay batas, tungkulin, karapatan, pangkalikasan, pandaigdigang pagkakaisa. Ang bawat mamamayan ay mayroong karapatan o kalayaan. Kalakip nito ang mga tungkulin o responsibilidad. Isa sa mga ito ay ang pagsunod sa mga alituntunin at batas upang epektibong maisakatuparan ang mga batas pangkalikasan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan at pangkalikasan. Kinakailangang pahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa tungo sa ikabubuti ng lahat. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!